po si Bossing at nagsusublong na po. Gawa po ng sobrang babaw nga ng tubig. Nagtutulak ng bangka. Ganda naman. Gandang tingnan tong mga dahon ng sasa. Ah. Ayan po yung ibinatad ni Bossing na binhi. Yan po ibinabad po niya ng maghapot magdamag sa tubig. At yan po ay amin pong ihahanay na sa palayanan. Idadalakdak na. Ay, sasakay mo sa motor. Malayo nga naman pagbubuhat sa... Malapit lang din pero mabigat po pagbubuhat sa... Kaya nga magkaya ka na, ipagyak mo ang dami. Oo. Pag-ibihis. Patay bagay magbabangka. Yan, dadalhin na po ni Bossing yung binhi sa doongan po ng sa doongan, sa ilog. Dito na po kami sa ilog. Sasakay na po ako ng bangka. Ayan guys, nakasakay na po kami sa bangka. Papunta na po kami ng Papunta na po kami ng palayanan. Kasama po namin si Tatay Bienan at si Bossing po. Ayan po si Bossing sa unahan namin. Tapos ito po yung punla. Ito yung binhi ng palay na ipupunla po. Makulimlim po ngayon ang panahon. At saka mahangin. Malamig eh. Damang-dama na ang simoy ng Pasko. Aga pa naman. Oo, mga alas 3 na po ngayon ng hapon. Ito ay yung palaisdaan na intong Bossing. Kapag ka po gana itong low tide ay kita po itong ugat po ng mga bangkawan. Pero kapag high tide po, ayan po ay lagpos. Hindi po kita. Hindi mo makikita ang mga ugat. Napakababaw po ng tubig ngayon. Dito po sa mga puno ng sasa ay marami pong sihi. Marami ako nakikitang sihi. Sobrang hibas po. Nahihirapan po silang mamangka. Paano yun, Bossing, mamaya pagbalik natin? Nataib na. Dito na po kami sa may parte ng sasahan. Bababa na si Bossing ng bangka.
Hilahin mo busing. Ba't ka doon na? Sudlong. Susudlong ko. Nasasahan eh. Yung pa rin ba nakakakita? Bagong tabas po ang sasahan. Napakalinis. Tanggal ang mga lumang, yung mga gangong dahon. Yan po si bossing at nagsusudlong na po. Gawa po ng sobrang babaw nga ng tubig. Nagtutulak ng bangka. Sad-sad. Sumasayad po itong bangka. Ganda naman. Gandang tingnan tong mga dahon ng sasa. Dito yung tatanggal ang pipo. Ay, kaya na hugas. Hindi ko ano may langis. Ay langis. Sila mo ito. Sila mo ito ba yan? Yung tinturahan. Yan tuod na yan, parehas pa, pare-parehong. Nakahingibaw po ang tubig, hindi ang bubusog. Sasakay ka na, bossing. Sasakay na po ulit si bossing sa bangka. Order ka rin sa tayo ba, hindi na? Ay, tak. Tama na tagay. Huwag mo nang tanggalin. Muntik. Ouch! Pinagpawis si bossing. Pawis-pawisan na. Talagang madalang dito buo na sa sao. Hindi katulad na yun. Pwede nila yung sabi mo. Naulan, natagiti. Wala pa naman akong dalang payong. Masira na yung payong ko. Meron pong namimingwit. Hello, marami na. Tapos pinasok ka. Bago pa lang. Malalaki naman. Biyak, bano. Biyak. Ano malaman? Tunay mo. Bossing, ngiti at pang thumbnail eh. Dali, ngiti lang ikaw. Ngiti, hindi dila. Nandito po kami sa Barangay Silangan. Dito po ay doongan ng mga bangka na bumabiyahe sa Polillo, Quezon. Ayan. Laki ng mga bangka. Isang init na angay, kagad ay harapig. Hindi ka tulad ng nagpapag-apas mo rin. Bakit hindi ito yan?
Mamaya pag type na kasya na tayo dito. Busing, kasya pa tayo. Nakakabit ko rin. Ha? Meron po ditong floating. Po kami sa doongan. Eh, bossing, baka madulas ka. Ingat na ni bossing itong binhi. Dadalahin na po ni Ed dun sa palayanan. Si tatay magdadala rin po ng iba pang mga dala. Ako naman ay magtatali nitong bangka. Dalang isip ba? Ay, ito po, kulay puti. Hindi lang yung kumangka. Yan, nandito na po kami sa palayanan. Ito po yung araw-araw po ay sinabosing at saka si Tatay Bienan ay nadidito at nagmamakin na po nitong palayan. Babalikan mo yung pangkuwan, bangyasan, yung mga panukod. Sinilas mo? Wala, iniwan ko doon. Oo. Ayan na po ulit si Bossing. Dala-dala na po niya yung mga bangyasan na kinakauli niya dun sa bangka. Diyan po yung mga bangyasan na gagamitin namin para po dito sa pagkakabitan po ng lambat. Parang yan po yung mga kahoy na panukod. Tapos ang tawag po dito ay, ang tawag din Bossing, parang kamahan eh. Yan po ilalagay yung mga binhi para tumubo. Anong binhi natin? 480. Ano? 480. 480. Parang ngayon ko lang yung narinig. Bago yan. Sarap naman siyang isaing ano. Ilalagay na po si Bossing sa timba. Mag-uumpisa na siyang maghanay ng binhi ng palay. Kami matagal ay yung buong pa. Aba, may paa na ito. Ito po, meron na po siyang ugat. Parang tumutubo na yung ugat po niya. Parang may paa na siya. Ito yung mga ilang days pagkalagay dito bago italok. Aring 15. Aring... Pero katagalan yung mga 15 days yan eh. Ayan po, nag-uumpisa na po si Bossing. Marami pong kuhol dito sa palayanan. Pati dito ng lulag. Ito po ay masarap ding lutuin na ginataan. Dami. Pero ito po ay peste po dito sa palayan. Dahil nagkakain po sila ng bagong tanim na palay. Kaya ang ginagawa po namin ni Bossing ay pinupulot po namin ito. Tinatanggal. Kumuha po si tatay ng saha po ng saging. Tapos inihaharang po niya doon sa gilid. Para kahit umulan ay hindi po kakalat itong palay. Hindi pupunta doon sa tabi. Hindi maaanod. Yung pong mga saha ng saging ay tinutusuman po para hindi siya matanggal. Gaya po nito may tusok po siya.
Ibubudbud po natin itong mga palay dito sa lupa para po tumubo. Kahit po umulan at magkaroon ng tubig ay hindi po ito kakalat dahil meron po siyang harang. Ito yung pinakang harang po niya, yung ginagawa po ni tatay. Lalagay po ulit si bossing ng binhi sa timba. Konti na lang po yung lalagyan. Maya maya lang po ay tapos na rin. Ayan, kulong na po yung palay. Sana po ay maging maganda ang tubo ng binhi para maganda po ang ani. Mga katagalan po ay mga 15 days. At yan pong punla ay pwede nang itanim dito sa palayan. At pagkaraan po ng 3 buwan ay anihan na naman. Sa April po yun. Nagtutusok na po si tatay ng mga kahoy na bangyasan doon po sa lupa. Diyan po ay kukulungan ng lambat para po hindi kainin ng hayop, para hindi ubusin ng mga ibon at saka daga. Mahangin po, naririnig po siguro ninyo yung ubo ng hangin. Nakakatuwa naman po yung tubig sa palayan. Parang umaalon. Para siyang alon sa dagat. Lalo po kapag medyo lumalakas yung hangin. Parang umaalon. Ayan, nakatapos na po si Bossing na maghanay po ng mga binhi ng palay. May dala po kaming lambat. Ano yung lambat yan, boss? Yan yung luma. Yung sirana. Pinitawag mo yan sa akin. Okay na. Ayun, isa-isa. Ba't yung dalawang haba? Ah, pwede pa yun, yung isa. Magagamit pa ni Tilat. Kakabit na po. Mahaba po yung lambat na iyan. Yan po ay dating ginagamit po namin ni Bossing sa ilog. Panghuhuli po ng isda. Wala na, hindi na. Tama na yung kanya. Oo. Isod yan, isod. Tama yan. Kinukulong na po ng lambat
para nga po hindi makain ng ibon, tsaka hindi mapuntahan po ng daga. Manok. Yun naman po ay ilalapat po sa lupa. Nakaangat pala ang po at inihahanay pa ni Bossing. Yung pong mga gilid ng screen ng lambat ay tinutusukan po ni Bossing at ibinabaon po niya sa lupa. Para kahit po may maligaw na manok ay hindi po makakasuot. Tinatalian po ni tatay ng buli itong kahoy. Ayan po, at ito pong binhi ng palay, ito pong punla ay nakulong na po nila ng lambat. Hindi na po yan mapapasok ng hayop. Parang umuulan na po pati. Pumapatak na ang ulan. Oh, grabe, ako'y nilalamig. Tayo na, Bossing. Tayo na. Grabe, lamig. Lakas ng hangin. Grabe, lamig. Papunta na po kami sa bangka. Ayan guys, at pauwi na po ulit kami sa aming bahay. At salamat po sa panonood po ninyo. Sana po ay wag po kayong mag-skip ng ads. At yun lang po, at muli maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Ito. Dito ako na mundo sa kabila. Ilan, bigis mo? Ano?